Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is Matthew 5, verse 34 to 48. And it says here, "It is was said that love your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of the Father of heaven. Because He is the sun to rise on the evil, if you love those who love you, what will you get? Are not even the tax collector doing that? So, what you are doing more than the others, even the pagans do that. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." So, sa Tagalog po, sabi dito, narinig niyo yung sinabi, ibigin ninyo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ito yung pangkaraniwang sinasabi ng mga Pariseo before, the religious that time. But God said, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niyang araw sa mabuti, gayon din sa masama, at nagpapaulan siya ng blessing sa mga matutuwid at hindi matutuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ay siya lang mamahalin mo, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa din to ng mga maniningil na buwis? At kung ang kapatid mo lamang ang iyong binabate, ano ang inyong pwedeng gawin higit sa iba? Diba ginagawa din yun ng mga Hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Yun yung verse po natin. So, meron tatlong teaching na dito sa verse na to. Una, worldly love depends on cause and benefit. Dito may dalawang klaseng pag-ibig. Yung isa is world love, makamundo. Yung isa is godly love. Yung una, worldly love depends on cause and benefit. Ano ibig sabihin? Yung makamundong pagmamahal, ito ay kadalasan nakadepende kung anong pakinabang mo para mahalin mo yung tao. Usually ganun yung ganun yung thinking natin, na nyari may liligawan ka, anong benefit ko sa babae na yan? Yung babae naman, pag sasagutin niya yung lalaki na liligaw sa kanya, anong benefit ko dyan sa lalaki na yan? Nagko-cost and benefit analysis tayo kadalasan pagdating sa love. When it comes to love, lagi nating sinasabi, usually lalo na kapag yung mga lovers ngayon na walang pagkakakilala kay God, laging dahilan pag tinanong, bakit mo ako mahal? Example, mahal kita kasi maganda ka, mabait ka, kasi thoughtful ka, kasi sweet ka, magaling ka mag-alaga. So, lagi may benefit. Lagi may benefit yung sagot. So, dito sa verse 43, sinasabi na, narinig ninyong sinabi, ibigin ninyo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. So, bakit mo iibigin yung kapwa? Kasi yung kapwa mo may benefit. Yung kaaway mo wala. So, yun yung worldly standard ng mundo natin ngayon. Mahalin mo yung kapwa mo, yung pamilya mo, kasi pamilya mo yan, kasi kaibigan mo yan, kaya mo mahal. Paano yung kaaway mo? Kaya hindi mo siya mahal kasi wala kang benefits sa kanya, wala kang companionship sa kanya. So that is the common denominator or standard ng love ngayon, lalo na sa time natin ngayon. Laging nakadepend sa cause and benefit yung pag-ibig, di ba? Laging may benefit. Mahal kita kasi mabait ka, mahal kita kasi sweet ka, or kaya kasi gwapo ka, kasi mayaman ka. So laging may kasi, laging may benefit na kasunod. So yung klase ng pag-ibig na isa, yung godly love, sabi ng Bible, ngunit ito naman sinasabi ko,
ibigin ninyo ang iyong kaaway, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So this time, godly love. Ano yung mamahalin mo? Yung kaaway mo, yung wala kang benefit, yung kinamumuhian mo, galit sa'yo, pero ang ganti mo pag-ibig. Ito yung may cost sa'yo, pero walang benefit. Mamahalin mo kasi may cost sa'yo. Anong katumbas nun? Ipapanalangin mo yung umuusig sa'yo upang kayo ay maging tunay na anak ng Ama sa langit. So sapagkat yung Diyos, pinapasikat niya sa mabuti at masasama, sa matuwid at hindi matutuwid. Ganun yung ginagawa niya. So both kahit sa taong nakagawa ng kasalanan at yung taong gumagawa ng mabuti, parehong dumadanas ng biyaya yan sa Diyos natin. So yung pag-ibig ng Diyos and nagtatranscend. Kumbaga, godly love transcend worldly love. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos nagtatranscend siya. It goes beyond. It goes beyond the worldly love. Na natural lang na mahal mo yung pamilya mo, pero ang godly love lampas doon. Hindi lang sa pamilya, pati doon sa mga hindi mo na kapamilya. Hindi lang sa kaibigan, kundi pati sa mga hindi mo kaibigan, sa mga kaaway mo at sa mga nananakit sa'yo. Pati sila mamahalin mo din. Pati yung gumagawa ng masama sa'yo at nagsasalita ng pangit sa'yo, pati sila mamahalin mo. That is godly love. It transcends worldly love. So, dalawang klase ng pag-ibig, diba? Worldly love, yung makamundong pag-ibig, laging may benefit. Yung godly love, minamahal mo pa rin kahit wala ka ng benefit, kahit ang nakukuha mo lang sa kanya pananakit. Ganun yung love na naramdaman ni Jesus sa atin. Kahit makasalanan tayo, tinanggap niya tayo. Hope this verse you will learn a lot. Thank you everyone and God bless.